Sa gitna ng matatayog na kabundukan ng Danghan Mountain, isang lugar na ngayon ay nababalot ng 7 Absolute Immortal Slaying Formation, sa loob ng isang kuweba ay nakatanaw sina Bai Qingling at Mu Zinlan habang sinusuri ang hadlang sa kanilang harapan, at hindi makapaniwala si Bai Qingling na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila mabasag ang porma sayo na humaharang sa kanila. Habang nagsusot ng stake ang si Mu Zinlan, ipinaliwanag niyang kahit gaano kalakas ang isang nilalang ay saklaw pa rin ang batas ng mundo. Ang porma sayon ay nakamamatay na laso na kayang pumatay kahit sa tunay na immortal, kaya walang makakalusot dito basta-basta. Kaya iminungkahi niyang hintayin na lang ang maliit na demonyong kasama ng emperador bago sila kumilos. Tumutol si Bai Qingling at sinabing hindi kailangang magmadali, ngunit nais niyang lumakas agad at balang araw ay makipaglaban hanggang kamatayan. Ngunit agad siyang pinutol ni Mu Zinlan at tinanong, maibabalik ba ang master niya kung papatayin nila siya? Sa matalim na tingin ni Mu Zinlan, mariin niyang ipinahayag na hindi na babalik ang kanyang guro. Nanlaki ang mata ni Bai Qingling at sa isang iglap ay sumugod, hawak ang kanyang sandata, sumisigaw at pilit na inaalam kung ano ang ginawa sa kanyang master. Mabilis na tumigil ang talam sa mismong harap ng mukha ni Mu Zinlan, walang kahirap-hirap na sinalubong ni Mu Zinlan ang kanyang pag-atake gamit lamang ang dalawang daliri. Bahagyang ngumiti si Mu Zinlan habang kalmadong nakatingin, ipinapahiwatig na hindi talaga nila nauunawaan ang nangyayari at tila nagkataon lamang ang kanilang pagkakatuklas. At ipinaliwanag niya na ang kanilang guro ay kusang isinuko ang kanyang pisikal na katawan at piniling ipadala ang kanyang kaluluwa sa underworld. Hindi ito agad tinanggap ni Bai Qingling at mariin niyang tinutulan ang sinabi, tinanong kung bakit pipiliin ng isang nilalang ang ganoong landas at kung bakit pupunta sa lugar kung saan inihihimlay ang mga banal na kaluluwa. Natawa si Bai Qingling habang napahawak sa kanyang mukha, at bahagyang yumuko dahil sa tindi ng kanyang pagtawa. Pagkaraan, tumangala siya habang nakatayo sa harap ni Mu Zinlan at may bahid pa ng ngiti sa labi, saka sinabi na muntik na siya nitong maloko. Nagsalita si Mu Zinlan ng may panlalait, tinatanong kung maloloko ba siya at sinasabing kung hindi na sila makakabalik, mas mabuti pang sumuko na lamang. Samantala, nanatiling nakahawak sa kanyang mukha si Bai Qingling habang nagsasalita, at may tiwalang sinabi na hindi magsisinungaling ang kanyang master, at kaya nilang manatiling magkakasama ng matagal. May kumpiyansang ngumiti si Bai Qingling habang sinasabing kapag naging river demon siya, papasukin niya ang underworld at ibabalik ang kanyang master, kaya't walang dahilan para hindi ito makabalik. Sa isip ni Mu Zinlan, inamin niyang talagang kahanga-hanga ang batang iyon bilang natural-born demon at napakalakas ng isipan nito, ngunit nagpasya siyang huwag ng pansinin ang mga sinasabi nito at ituon na lamang ang sarili sa pag-alis ng Gu. Samantala, batid ni Bai Qingling ang hangarin ni Mu Zinlan na siya'y patayin, ngunit kahit nasa delikadong kalagayan, patuloy pa rin itong sinusubukang guluhin ang kanyang Dao Heart, dahilan upang maisip niyang mas mabuting hintayin na lamang itong makagawa ng susunod na hakbang bago niya sirain ang formation. Sa sumunod na gabi, napadaing si Mu Zinlan habang nakahandusay, napangiwi si Mu Zinlan habang ramdam ang matinding pagkalat ng Gu poison sa kanyang katawan, at inamin niyang mas malakas ito kaysa sa inaasahan, hindi dahil mahina siya kundi dahil sa ilalim ng epekto nito ay nagiging marupok ang kanyang damdamin, dahilan upang kumalat ang lason sa mga acupoints na hindi nito dapat naaabot. Sa gitna ng kanyang kalituhan, napatanong siya kung bakit amoy ang higa na tila pag-aari ng kanyang kapatid, ngunit agad siyang sinagot ni Bai Qingling na hindi na iyon dapat itanong pa, sapagkat iisang kumot lamang ang kanilang pinagsaluhan at hindi naman sila tunay na nagdikit, saka pa niya idinagdag kung ang isang banal na babae ba ay dapat magkaroon ng ganoong karuming pag-iisip. Napamura si Mu Zinlan habang namumula at nanghihina, at sa sandaling iyon ay napagtanto niyang dahil sa lalaking nasa harapan niya, siya ang naging sentro ng mga hallucination ng Gu poison. Sa kabila nito, agad siyang nagalit at itinaboy si Bai Qingling, pinapaalis ito sa kanyang harapan habang pilit pinipigilan ang sarili. Ngunit nanatiling kalmado si Bai Qingling at ipinaalala na siya rin ang inutusan na protektahan siya, kaya't hindi siya basta-basta aalis. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, bigla siyang hinayla ni Mu Zinlan papalapit, at sa isang iglap ay walang pag-aalinlangang hinalikan siya, dahilan upang mabigla si Bai Qingling at agad mapansin na tuluyan ng sumiklab ang Gu poison. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Bai Qingling na hindi maganda ang nangyayari, sapagkat ang halik na iyon ang nagpasiklab sa natitirang Gu poison na dati na niyang sinipsip palabas.
Agad niyang sinubukang pakalmayan si Mu Zinlan, pinapaalalahanan ito na isa siyang righteous cultivator na may matinding galit sa mga demonyo, ngunit sa kabila nito ay makikita sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan habang patuloy na lumalalim ang epekto ng lason. Sa gitna ng nag-aalab na tensyon, mahigpit na kumapit si Mu Zinlan kay Bai Qingling at sa namumulang mukha ay pilit niyang sinabi na tiyak nitong malalabanan ang Gu Poison, habang hinihimok siyang ipakita kung ano talaga ang kaya niyang gawin. Sa kabila ng pag-aatubili, hindi napigilan ni Mu Zinlan ang sarili at nagmamadaling sinabi na huwag siyang titingnan at gawin na lamang ang nararapat, dahil pakiramdam niya ay tila nasusunog na ang kanyang buong katawan, at kung nagawa iyon ng kanyang kapatid, kaya rin niyang gawin. Sa labas ng Porma Sion, galit na galit si Sen Zinger habang nanginginig sa inis at mariing sinabing hindi niya matatanggap ang ganoong klaseng asal, at walang pag-aalinlangang nagbanta na papatayin niya si Mu Zinlan. Sa kanyang tabi, tahimik ngunit matalim ang tingin ni Lizzo habang hawak ang kanyang espada, at malamig na sinabi na hindi na nakakagulat ang ganitong pangyayari, lalo na kung ang nasa loob ay kayang baluktutin maging ang mga prinsipyo ng tao. Ngunit bago pa sila kumilos, itinaas ni Bai Qingling ang kanyang kamay mula sa loob ng Porma Sion at pinigilan sila, sinasabing huwag silang magpadala sa panlilinlang dahil ang nakikita nila ay hindi ang tunay na nangyayari kundi isang eksenang nais lamang ipakita sa kanila. Sumagot si Mu Zinlan na may galit at nais niyang makita ng mundo ang pagiging mapagkunwari ng taong nasa harapan niya, pati na ang malamig at walang pusong anyo nito. Sa loob ng alaala, sa gitna ng umiikot na enerhiya, dahan-daang naglapit ang mga mukha ni na Bai Qingling at Mu Zinlan. Sa harap ni Mu Zinlan, sa mahinang ngunit matalim na tinig ay tinanong ni Bai Qingling kung alam ba nito kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig. Sa gitna ng tensyon, dahan-daang lumapit si Bai Qingling at hinanap ang pinagmumula ng Gu sa katawan ni Mu Zinlan, maingat ngunit walang pag-aalinlangan ang kanyang kilos habang sinusuri kung nasaan ito. Sa kabila ng kanyang panghihina, pilit na nagpaliwanag si Mu Zinlan na noong unang beses niyang supalan ng Gu Poison ng kanyang master ay gumamit siya ng katulad na paraan, at dahil ang Love Flower Gu ay naaapektuhan sa pisikal na ugnayan, iniisip niyang baka unti-unti nang bumabalik ang kanyang ulirat. Sa sandaling iyon, nanatiling tahimik si Bai Qingling at walang sinabi, sa halip ay kumuha siya ng isang tasa at ibinuhos ang mainit na likido, saka inabot ito kay Mu Zinlan at sinabing ito ay JT na makatutulong upang pakalmihan ang kanyang isipan at painitan ang kanyang katawan. Kasunod nito, inabot ni Bai Qingling ang damit at sinabing isuot niya ang mga iyon, ngunit agad itong tinanggihan ni Mu Zinlan at may halong inis na sinabi na kaya niyang gawin iyon mag-isa. Dagdag pa niyang tinanong kung anong panibagong pakulo ang iniisip nito. Sa malamig ngunit determinadong tinig, inamin ni Bai Qingling na para sa kanya, ang katawang iyon ay pag-aari pa rin ng kanyang master, at bilang kanyang alagad ay tungkulin niyang alagaan ito hanggang sa ito ay makabalik. Malamig ang titig ni Mu Zinlan habang diretsahan niyang tinatanong kung ang katawang ito ba ay para sa kanyang kapatid at hindi para sa kanya, at kung tinitingnan ba siya bilang kapalit lamang nito. Bahagya siyang ngumisi at walang pag-aalinlangang sinabi na kahit ano pa ang isipin ni Bai Qingling, malinaw na hindi nito kayang tuparin ang mga pangako, lalo na pagdating sa pagprotekta sa pisikal na katawang iyon. Biglang umugang ang buong paligid at kumulabog ang pader ng kuweba, nagbago ang ekspresyon ni Bai Qingling at agad itong nagtanong kung umatake na ba ang Demon Emperor, saka nagmungkahing lumabas upang silipin ang nangyayari. Sa isang iglap, nanlaki ang mata ni Bai Qingling nang may mapansin, isang hindi pangkaraniwang presensya ang unti-unting lumilitaw sa himpapawid, dahilan upang mapatanong siya kung ano ang mga iyon. Sa itaas, naglalagablab ang malalaking batong tila nagmumula sa kalawakan, bumabagsak habang napapalibutan ng nagngangalit na apoy at enerhiyang tila kayang sumunog sa lahat ng madaanan. Sa gitna ng malamlam na liwanag, kalmadong nagsalita si Mu Zinlan at ipinaliwanag na ang pangyayaring iyon ay dulot ng pag-activate ng Sevenfold Immortal Slaying Formation, at ang 7 kalamidad ng lupa, apoy, hangin, at tubig ay magsisimula ng bumagsak, tatagal ng 7 araw hanggang sa tuluyang madurage ang katawan at kaluluwa ng sinumang makulong dito. Tinitigan niya si Bai Qingling ng diretsyo at malamig na tinanong kung kaya ba nitong protektahan ang kanyang pisikal na katawan sa loob ng ganoong klaseng Porma Sion. Sa halip na kabahan, walang pakialam na sumagot si Bai Qingling at itinuring lamang ang naglalagablab na mga bato bilang simpleng pulang bato.
Sa sumunod na sandali, sumiklab ang aura ni Bai Qingling habang itinaas ang kanyang sandata at buong kumpiyansang sinabi na panuuri na lamang siya habang hinihiwa niya ang mga iyon ng pira-piraso. Sa himpapawid, walang tigil ang pagbagsak ng naglalagablab na mga bato habang umiikot ang makapangyarihang enerhiya sa paligid, ngunit sa kabila ng lakas ng pag-atake, napansin ni Muzinlan na hindi pa iyon sapat at malamig niyang sinabi na lalo lamang lalakas ang mga atakeng iyon pagsapit ng gabi at hindi kakayanin ni Bai Qingling na manatiling nakatayo hanggang sa huli. Sa halip na umatras, sumulong si Bai Qingling at buong kumpiyansang sinabi na maaaring hindi siya tumagal hanggang ikapitong araw, ngunit kahit isang gabi pa lamang ay hindi siya basta-basta matitinag, at malinaw na minamaliit siya ni Muzinlan. Sa isang iglap, tumangala siya at nagbago ang kanyang aura, at sa matalim niyang titig ay idinagdag na hindi lamang siya ang minamaliit kundi pati ang kanyang master. Kasabay ng sigaw, mabilis siyang sumugod sa himpapawid at hinarap ang bumabagsak na naglalagablab na mga bato, handang salubungin ang mga ito ng harapan. Sa isang malakas na galaw ng kanyang sandata, pinakawalan niya ang isang bugzo ng enerhiya at walang pag-aalinlangang tinawag ang mga bato, saka iniutos na mabasag ang mga ito. Sumunod ang isang matinding paghampas, at sa bawat galaw niya ay nagsipagbanggaan ang mga bato at nagkalasog-lasog sa gitna ng umiikot na bughaw na enerhiya. Sa gitna ng naglalakihang tipak ng bato, nanatiling nakalutang si Bai Qingling habang patuloy na binibasag ang mga ito isa-isa, tila walang bahid ng takot kahit napapalibutan ng nagbabagang apoy at nagwawalang kapangyarihan. Pagkaraan ng sunod-sunod na pag-atake, bahagya siyang napahinto at napansin ang pagbabago sa paligid, at sa kalmadong tinig ay sinabi na pagsapit ng bukang liwayway ay kusang mawawala ang mga ilusyon. Dahan-dahan siyang bumaba at muling hinarap si Muzinlan, at sa gitna ng umiikot na enerhiya ay tinanong niya ito kung ano ang iniisip nito sa kanyang ipinakita. Sa paglapag ni Bai Qingling, bahagyang nanghina ang kanyang katawan at hindi napigil ang mapayuko, ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak ay agad siyang sinalo ni Muzinlan at tinawag sa pamilyar na pangalan, bagay na ikinagulat niya kaya't agad niyang tinanong kung bakit bigla siyang tinawag ng ganoon. Sa kabila ng kanyang panghihina, nanatiling matalim ang isipan ni Bai Qingling at pinaalalahanan si Muzinlan na bilang pinuno ng Righteous Path, maaaring magkaroon ng matinding puna kapag nalaman ng iba ang kanyang ginagawa, at hindi rin malayong kondenahin siya ng Demonic Path kung ito'y mabunyag. Ngunit walang pag-aalinlangan na sumagot si Muzinlan, mariing ipinahayag na isa siyang natural-born demon na napagod sa pakikipaglaban para sa kapakanan ng Righteous Path, at kung kinakailangan ay handa siyang kalabanin maging ang Demon Emperor alang-alang sa isang taong tunay na nasa panig ng katwiran. Diretso niyang tinitigan si Bai Qingling at walang pag-aatubiling sinabi na mahal niya ang kanyang master at ito ang pangakong kanyang pinanghahawakan, at kung kinakailangan ay tatahakin niya ang Demonic Path at papatayin ang sinumang haadlang. Bahagyang natahimik si Bai Qingling ngunit agad ding nagsalita si Muzinlan at pinaalala na hindi lamang siya ang may pangako, sapagkat ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang kapatid si Bai Qingling at kailangan nilang makaalis ng buhay mula sa Danghan Mountain. Sa gitna ng lumalalang sitwasyon, ipinaliwanag ni Muzinlan na aktibo na ang Sevenfold Immortal Slaying Formation at wala na silang oras para sa pag-aalinlangan, kaya't kailangan nilang gamitin ang pinaka-epektibong paraan upang maalis ang Gu at mabasag ang kasalukuyang pagkakabihag. Nag-alangan si Bai Qingling at tila may nais sabihin, ngunit bago pa man niya maipagpatuloy ay bigla siyang nilapitan ni Muzinlan, ngumiti ng bahagya at may halong panunukso na tinanong kung hindi ba siya ang nagsabing aalagaan niya ang katawan na iyon. Dahan-daang tumalikod si Muzinlan at sa malamig ngunit may halong pagtitiwala sa tinig ay sinabi na mula ngayon, ang lahat ay nakasalalay na kay Bai Qingling. Sa labas ng kuweba, kalmadong nakatanaw si Empress Yin habang sinusuri ang sitwasyon, at walang pag-aalinlangang sinabi na ginamit ni Muzinlan ang paraang iyon upang alisin ang Love Flower Gu, at hindi na siya nagulat na nagawa nitong gamitin ang ganoong kalakas na pamamaraan upang makaalis si Bai Qingling. Bahagyang tumingin siya sa tatlo habang ipinapahiwatig na may mga bagay na hindi dapat makita ng iba, at sa mga sandaling iyon ay may ilan sa kanila na tila hindi mapigilan ang sariling emosyon sa kanilang nasaksihan. Sa likuran niya, tahimik na nakamasid sina Huayuerong, Hong Yi, at Lady Ren, bawat isa ay nakatuon ng pansin habang pinapanood ang mga alaala ng nangyari sa loob ng pormasayon. Napansin ni Empress Yin na hindi pa ginagamit ni Muzinlan ang pagkakataong makatakas at bahagya siyang nagtaka. Ngunit agad siyang kinontra ni Ji Taimei at sinabing sa pagkakataong ito, maaaring nagkakamali si Empress Yin.
Kasabay nito, nagsalita si G-Taimei at ipinaliwanag na sa likod ng mga pangyayari, siya ang lihim na kumikilos upang kontrolin ang sitwasyon, at sa huli ay nagtapos ang komprontasyon ng si Bai Qingling ay sumuko sa Demon Emperor. Sa alaala ng Porma Sion, muling sumiklab ang Sevenfold Immortal Slaying Formation sa ikalawang gabi, at sa gitna ng rumaragasang enerhiya ay makikitang patuloy na lumalaban sina Bai Qingling at Mu Zinlan laban sa walang humpay na pagwasak sa kanilang paligid. Habang lumilipas ang oras, dumating ang ikatlong gabi at makikitang si Bai Qingling ay nananatiling nakalutang sa gitna ng naglalakihang puwersa, pilit na nilalabanan ang bawat pagsubok na ibinabato sa kanya ng Porma Sion. Sa wakas, sumilip ang liwanag ng umaga at bahagyang hamupa ang galit ng kapaligiran, na tila pansamantalang tumigil ang mapaminsalang enerhiya. Sa malayo, nakatanaw si Demon Emperor, at hindi maitago ang kanyang pagtataka kung bakit nananatiling buhay si Mu Zinlan matapos ang 3 araw sa loob ng ganoong kalupit na Porma Sion. Bahagyang napalingon ng Demon Emperor nang may biglang magsalita sa kanyang likuran, at sa kalmadong tinig ay sinabi nitong hindi kailangang magmadali dahil ang lahat ng nangyayari ay naaayon lamang sa kanilang inaasahan, at matapos gamitin ang divination ay tiwala siyang sapat na ang kanilang paghihintay upang makamit ang ninanais na resulta. Samantala, sa loob ng Porma Sion, bahagyang napahinga si Bai Qingling habang sinasabing sa wakas ay nagkaroon siya ng sandaling makabawi at ayusin ang kanyang paghinga matapos ang sunod-sunod na laban. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagpahinga, biglang nanghina si Mu Zinlan at bumagsak sa kanyang mga bisig, dahilan upang agad niya itong siluhin at tawagin ng may pag-aalala. Namumula at nanghihina, inamin ni Mu Zinlan na kasalanan niya ang nangyari at kung mas maaga niyang ginamit ang mas direktang paraan upang alisin ang Gu, hindi sana umabot sa ganitong sitwasyon. Agad siyang pinigilan ni Bai Qingling at mariing sinabi na hindi iyon kasalanan ng kanyang Aunt Master, sapagkat kung wala ang pahintulot ng kanyang master ay hindi rin naman niya gagamitin ang paraang iyon noon. Sa kabila ng kanyang panghihina, bahagyang napangiwi si Mu Zinlan at may halong inis na binanggit na kung tutuusin, ang kanyang master ay isang Demon Lord at hindi isang mabait na immortal, kaya't hindi dapat ito lubusang paniwalaan. Ngunit agad niyang binalikan ang mas mahalagang usapin at sinabi na kailangan nilang mag-isip ng mas matinding paraan upang makalabas ng buhay sa lugar na iyon. Sa huli, mahina ngunit matatag na sumagot si Bai Qingling na tama ang kanyang Aunt Master, at pinaalalahanan siya na may pangako silang binitiwan na lalabas sila sa mundong iyon ng magkasama, anuman ang mangyari. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.